So hello guys, welcome back sa panibagong vlog na gagawin natin. Travel vlog po ulit tayo sa episode na ito. Currently it's April 14, 2026 and time check 11:55 AM. Nandito tayo sa Terminal 1 and to be exact, nandito tayo sa PAGS. We're flying to Malaysia via Malaysian Airlines. So pakita ko sa inyo mamaya kung ano itsura ng aircraft nila. Ang papasyalan natin for this adventure is punta tayo ng Penang, Ipoh at saka Taiping. So, ibang atake naman yung ating pupuntahan na destination sa episode na ito. Excited ako kasi it's very different from the previous travel vlog natin na sa Japan. Why? Kasi syempre dun sa Japan very efficient lahat. Dito sa Malaysia, I'm not saying hindi siya efficient, pero iba din yung transportation system nila. Actually, hindi ko alam kung ano yung transportation system nila. So, doon pa lang natin malalaman pagdating natin doon. Pero based on my research, Penang is the food capital ng Malaysia. So, mag-food trip tayo doon. So, may mga sinet na tayong destination, tourist spots, restaurants, at mga parks na pupuntahan doon sa Penang, Ipoh, saka sa Taiping. Connecting flight pala tayo guys. So from NAIA Terminal 1 to Kuala Lumpur, we're leaving at around mga 12:50. Hopefully hindi siya delayed. Tapos yung Kuala Lumpur to Penang naman natin is at 6:30. So most likely darating tayo dun sa Penang ng mga 8:30 na. So yun, I'm pretty much excited with this trip. Hindi ko alam kung ano expect ko, pero na-excite talaga ako. So yun, so pagdating pa lang natin, pakita ko niya sa inyo yung hotel. Excited din ako sa hotel. As in, hindi ko ma-explain yung excitement ko dun sa hotel na titiran natin. Wala naman yung kung bakit guys. Ayun, tapos pakita ko na rin sa inyo, mag food trip na tayo agad-agad mamayang gabi. Labas na tayo agad. Pag na night market na tayo. So yun, for now, kakain muna ako dito sa may PAGS ng arroz caldo. Pero konti lang kasi may pagkain na rin yung Malaysian Airlines. Baka sinasilamak yung pakain doon. So yun, samahan nyo ko guys sa adventure na to. Excited to, saya-saya yung process na ginawa natin dun sa NAIA Terminal 1. So ganun pa rin naman. So nag-online check-in na tayo. So mas mabilis na yung pinila natin para mag-backdrop. Yes, ma'am. Tapos, napakabait nung receptionist or yung receptionist ba tawag doon ng Malaysian Airlines doon sa counter. Kasi nag-request ako ng window seat. Binigay naman niya, nakakatuwa. Yung pala guys, pagpupunta pala kayo dito sa Malaysia, meron palang Malaysia Digital Arrival Card. So ilalagay ko dito yung link kung saan kayo mag-fill out. Since ako, wala sa isip ko, nag-fill out na ako habang nakapila na ako sa immigration kanina. Immigration, sobrang haba ng pila. Siguro naghintay siguro ako ng mga 40 to 45 minutes bago ako nakarating doon sa immigration officer. Pero mabilis lang naman doon. Wala nga tinanong sa akin si immigration officer. Parang in-scan lang niya yung passport tapos tinatakan lang niya. So ayun, sulusod na tayo. So just landed dito sa Kuala Lumpur International Airport. Umuulan dito guys. So hindi ko alam doon sa Penang. Yung pronunciation pala ng Penang, it's not Penang, it's Pinang. So hindi ko alam kung umuulan sa Pinang. So we have to wait dito sa airport for an hour and a half bago yung flight natin to Penang. So, tour ko kayo dito sa airport nila para makita nyo rin kung ano yung mga shops or kung ano yung mga pwedeng bilhin dito if ever dito kayo mag-layover or dito kayo punta. So, yun. Hintay ko lang na ma-free up yung mga tao kasi iba nakatayo na dyan. Naghihintay na silang lumabas. Tama ba yung sinabi ko? Yeah, tama, naghihintay na lang silang lumabas. Tapos ako medyo magpapahuli na lang ako. Hindi naman ako nagmamadali. So, yun guys. Update lang. Sir, thank you so much. Thank you so much. So, nung dumating tayo dito sa Kuala Lumpur, dumiretso na tayo dito sa may domestic na immigration. Tapos, chinek lang nila yung passport, yung boarding pass. Tapos, tinanong lang nila kung ilang days ako dito hanggang kailan ako. Tapos,
x-ray dun sa hand carry ko. Tapos lusot na tayo, ganun lang kabilis. Very efficient din naman dito sa Kuala Lumpur. So far, hindi ko pa napifeel yung init dito kasi nasa loob ako ng airport, and hopefully hindi ganun kainit dun sa Penang. Yun. By the way guys, yung first word na natutunan ko dito pala yung pinto. Di ba sa atin po din, pinto sa kanila is gate. So, ang spelling niya ay P-I-N-T-U. So, gate yung ibig sabihin nun sa kanila. Ayun, so maghihintay lang tayo ng mga 45 minutes pa bago tayo mag-boarding. So yung nag-withdraw kanina, natatawa na naman ako kasi nung nag-withdraw ko, nung unang attempt ko na mag-withdraw, ang napindot ko, 1,500 ringgit. So equivalent siya sa around mga 24,000 pesos. Hindi ko naman kailangan ng ganong kalaking pera. Financial ko. Thankfully, wala namang bank fee. After nung nag-retry ako, so pinasok ulit yung GCash card ko. Tapos ang withdraw ko lang is 700 Malaysian ringgit. So ina-expect ko na yung lalabas doon is 7 tig 100 na ringgit. Guys, alam nyo ba ang lumabas? Tig 50s and tig 20s. So parang tignan mo guys, parang yung 7 times 2. Pero okay na rin para kahit paano barya yung pera natin. 1 Malaysian ringgit is equivalent to 15.41. As for today lang yan guys, nag-iiba din naman kasi yan. Marami na din siguro mapupuntahan tong 700 ringgit ko. Ang plano ko kasi guys is siguro 1,000. Parang i-test ko yung sarili ko, i-challenge ko yung sarili ko na 1,000 ringgit per day from breakfast, lunch, dinner, merienda. Nakayanin natin, pero yun yung maganda dito pag nagta-travel kasi kaya mong i-stretch out yung pera mo. So guys, dyan ako nag-withdraw. CIMB Bank, CIMB Islamic ATM. So withdraw ko is 700 Malaysian ringgit. So guys, nakasettle in na tayo dito sa Kuala Lumpur International Airport. Currently, nandito ako sa domestic na departure kasi yung next na destination natin, which is Penang, is a domestic flight. Since galing tayo ng Philippines from international flight, naging domestic tayo. So actually nagtanong lang ako kung saan yung domestic departure dito. So nasa A and B daw. So hanapin niyo lang yung letters A and B if may connecting flight kayo from the Philippines papuntang Penang. Madali lang naman siya actually. Kwento ko lang. Ang laki. As in sobrang na-improve yung Kuala Lumpur International Airport. The last time na nandito ako was 2 years ago, I think. So, ibang-iba na siya ngayon. So, pakita ko rin sa inyo. Actually, nakakuha ko ng mga konting clips dito sa airport nila. Yung mga, actually, may mga attraction sila eh. Like, sinashowcase nila dito yung mga places na pwedeng puntahan dito. Like, yung Melaka. Pakita ko dito. Like, Melaka. Tapos, meron ding Georgetown. Ayun. So currently guys, it's 5:40 PM. Yung boarding time natin, it's 6:30 PM. Tapos yung flight time natin, it's 7:30 PM. So darating tayo doon, approximately mga 1 hour yung flight. So mga 8:35 na. Hopefully hindi umuulan doon para mailaban pa rin natin yung welcome dinner natin sa Penang. Pero syempre hindi tayo pwedeng magpakapagod kasi mahaba din yung binahe natin for today from the Philippines going to Penang. Sobrang excited ako sa trip na to. Basta isasama ko kayo guys kung saan ako pupunta. Basta dyan lang kayo Penang? Yeah. Danju. Off to Penang guys. Boarding na kami. So excited. So hindi ko lang sure kung may pagkain. Pero hopefully may pagkain guys. Tignan na lang natin. Check natin. For short trip lang naman to. So, we'll see. Sasakyan natin. Maliit na Malaysian Airlines. Hi, welcome boss. Thank you so much. Thank you so much. Have a good night. Thank you so much. Safely arrived in Penang, guys. Penang. So, ito naman masaya ako, guys. So, yun.
Dito kayo kung ano yung first impression ko dito. Mamaya pag nasa labas na ako ng Georgetown. Naman yung hotel muna natin. Nandito na nga tayo kasi may old town na guys. Old town na coffee shop. Kung naalala nyo yung nag-Hong Kong tayo, bumili ako ng old town yung hazelnut kasi favorite ng mama ko yun. Most likely yun na naman yung bibiling ko. So, may mga ATM na rin pala dito guys. So, ATM saka Bangkrakyat. Hanap tayo ng welcome to Penang guys. Para mapakita ko sa inyo. May Starbucks. Okay guys. So, dito yung baggage claim guys. Tingnan natin yung bag natin. So yan, may Grab din pala dito sa Penang guys. So easier sa atin na pumunta dun sa hotel. Kanina chinek ko na rin kung magkano yung babayaran. Around 20 to 25 Malaysian ringgit naman siya. Sana bumaba ulit mamaya. Maliit lang yung Penang International Airport guys. Pero ang haba ng runway niya no. Sobrang haba kanina. Kita ko na yung bag ko guys. Yan na yung aking bag. Hello bag, nice to see you again. Yun guys, kasama ko na yung aking bag. So tara na sa hotel. Let's go. Merong Penang Global Tourism. May legend dyan kung ano yung pwedeng sakyan papunta sa mga cities or sa Georgetown or anywhere dito. So, may Route 102, Route 401, Route 401, tapos nandiyan din yung mga time nila. So, screenshot nyo na lang guys kung kailangan nyo siya at mapadpad kayo dito. So, welcome to Penang guys! Tapos sa tabi niya, may mga map din naman. Iba-iba. Andyan yung mga Penang street food, meron din dyan yung the other side of the island of Balikpala, Pulau, at marami ding iba. Kumuha ako ng tig-isa. Bus na tayo guys. So paglabas doon guys, meron din kayong makikita ang apat na stations ng ATM dito. May bank, may RHD, saka yung eATM. Since nag-withdraw na tayo sa may KL, hindi na tayo mag-withdraw. Pero if kailangan ulit natin, mag-withdraw ulit tayo. So yan, wala talaga akong makitang Penang International Airport guys. So hindi ko alam. So magbubuk na pala ako ng Grab ko dito. Ako magbubuk. Or check muna natin, labas muna tayo. Check natin baka naman. Ayun guys, merong e-hailing dyan. So doon pala tayo. Doon tayo magbubuk kasi e-hailing is yung Grab car. So meron namang nakalagay dyan. So sundan lang natin yung arrow. Galing tayo doon sa exit na yan. Tumawid lang tayo dyan, saka tayo pupunta dito sa naka-arrow na e-hailing pickup. Most likely dyan yung Grab. Since naka-ready pa tayo pwedeng tumawid. Hindi ko alam ba tumatawid na si Kuya. So tawid na tayo guys. Ayan guys, multi-story car park e-hailing waiting area. Ayan, may mga signages or arrow naman sila. Susundan nyo lang doon if magbubook kayo ng Grab. So tama tayo, we're heading on the right way. Ayan na yung Grab Lounge. So magbook muna tayo guys. Magbook muna tayo bago tayo may pahinga. May mga waiting areas naman sila dito. So yun guys, magbubook na tayo ng ating ride. Buksan lang natin yung Grab. So yung car. Tapos input lang natin. We see yung hotel.
Tapos choose this pickup. So yung multi-level na. Pero wait lang, naka-credit card pala ako. Magka-cash pala tayo guys. So may saver na 21, 20. Ano tayo sa saver na lang. Yan, wait lang natin. So may waiting area naman. Madami naman yung chairs na nandito. Tapos nakalagay dyan kung ano yung plate number yung mga pumapasok. So since meron na tayo, may tumanggap na sa atin guys. So ang plate number niya ay PRA 8355. Lalabas siguro dyan mamaya. So ang sasakyan niya ay black na Perodua Beza. Yun. Hintayin lang natin dumating. Ayun na yung ating ride guys. Yung PR 8355. Wait lang natin na dumating. So base dito. Malapit na siya. Yun yung car natin guys. Hi sir, good evening. Ayan. Sorry. I just worried that you It's okay. I'm couldn't okay. locate the place. Okay, I'm okay. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. Pulau? Pulau stands for island. Pulau is island. Okay. Yeah. I think Penang is Bahasa Malay, then we pronounce as Penang. But our local Chinese, we say Penang. Penang. Okay. Okay. So it's okay. So guys, it's Penang. So the right pronunciation is Penang. It's not Penang. Where are you from then? I'm from the. Okay. Yeah. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. This is nice place for you to explore because it's a small island. Alright. Yeah. There's a heritage downtown there. Okay. You can visit a lot of those heritage buildings and those temple, church, hill, and also they are all together. We have a mixed culture here. Right. Of course, also a lot of different cuisine, food. Yeah, that's what I'm excited most about visiting Penang. Yeah. Yeah, the food. I've been to Kuala Lumpur twice already. I went to Melaka also. But this is my first time I see. to go outside the Kuala Lumpur area. I see. It's quite different with the big city Kuala Lumpur. Mm-hmm. But it's, some of the area is quite similar to some of the because Malacca once also is actually managed by. Penang. This is managed by British, very 17th century. Selamat datang is welcome. Oh, okay. Welcome to Penang. Okay, welcome to Penang. We pronounce it Penang. There's beside we just started our project, key project, the light rail transit. Oh, okay. So far so good. So I'll be staying here in Penang for 3 days. I see. After 3 days, I'm going to Ipoh. Are you going to Ipoh? No surprise. I'm going to Ipoh for another 3 days. I see. And That's great. but I will be visiting also Taiping. I don't know if you recommend Taiping for me to visit. Taiping is the most heavy rainfall area. Oh, okay. So in Malaysia, the Taiping is the most highest rainfall. do you recommend me to go there or not? This is quite natural forest and these rain trees, very huge rain trees. They preserve it quite well in the Taiping area. It's just a small township. Of course, Ipoh is a big city for Perak, the state of Perak. Perak. Okay. And over here, for Chinese, mostly because this island 70. But how's the weather here, sir?
good. Well, the travel is very far, but so guys, naka-check-in na tayo dito sa Museum Hotel, dito sa may Pinang. I-room tour ko lang kayo, very quick. Sobrang na-excite ako sa itsura ng hotel. So the name of the hotel is Museum Hotel, dito sa may Georgetown. So yung pakita ko sa inyo guys, matutuwa din kayo. Sa pagpasok mo guys, ayan yung front door. Tapos may dalawang hangers, saka may sabitan din ng jackets. May lalagyan ng luggage or pwede ring extra na upuan. So may working table. May television, may phone. Ito yung mga dental kits. Ito yung comb, shower cap, vanity kit, shampoo, lotion sa conditioner. Tapos may room sleepers, may mirror, may complimentary coffee, may coffee cup, may drinking cup, may libreng water, tapos may kettle. Tapos may lampshade, ayun yung kama. Tapos ayun yung side table. Nandun na rin yung luggage ko guys. Tapos meron siyang window dito. Pasukin naman natin yung CR guys. So ito yung switch niya guys. So open lang natin. So yan, nandyan yung inidoro. May bidet, may fresh towel nasa taas. Saka may towelette, may foot towel. Tapos may shower, may hot and cold, may lababo. Tapos ayan yung mirror. Hi guys. Tapos merong hair blower. Yun, meron pa palang sabitan dito. Napaka-rustic nung itsura nung door niya. So may cabinet siya dyan guys. Buksan natin. So nandyan yung ref. So may reminder sila, for the comfort of our guests, durians and mangosteens are not permitted in the hotel premises. If you don't know guys, durian and mangosteen ay parang national fruit nila dito. Grabe guys, na-excite akong matulog dito sa hotel. Yung name ng hotel is Museum Hotel. So yung setup niya para sa museums. Parang sinishowcase nila yung mga lumang bagay. Like nakita niyo yung switches kanina ng ilaw. Ayan, bibigyan ko kayo ng run through kung ano yung itsura nung nasa labas. Actually, sobrang recommendable yung hotel na to. Kahit hindi ko ba siya napagstayan. Ewan ko, natutuwan ako sa facade. Tapos meron pang lap pool. May free breakfast pa pala kasama dun sa nabook. Actually, hindi ko alam na may free breakfast yung nabook ko. Kasi alam ko may free breakfast lang is yung Ipo saka yung pabalik ko ng Penang. Ewan ko, basta napaka-peaceful yung feeling ko dito ngayon. Ang saya lang. Stories ko lang. So, naglalakad lang tayo dito guys. Sana may mahanap pa tayong kainan. Yan, bili tayo mamaya ng tubig dyan. So ito yung una kong nakita kanina. So hindi ko alam kung anong pagkain dyan. Check natin. Mukhang marami naman tao. Baka yan tayo kumain sa Tin Mochara. Pangalan ng shop na yun. Tin Mochara. Yan, first meal natin. Nasi kandar.
So, binayaran natin dito is 13 ringgit. So, meron siyang chicken, meron siyang egg, meron siyang gulay, meron na siyang rice. Tama natin guys. So, may chicken, okra, may gulay, itlog, saka kanin. Nag-asa ko ng hindi spicy. Hopefully hindi spicy. Lagyan natin ang lahat ng mga components niya. So, may gulay, may chicken, tapos may kanin. Manamis na siya guys. Pero may kick sa dulo. May itlog. Tapos, lagyan natin ng okra. Yan, so may chicken, may egg, saka may okra. Tikman natin. Natin matanggal yung okra weight. So yung iba, sumakay sila nagkakamay. Pero since hindi malinis yung kamay natin, nangingira yung kutsara tinidor. Sarap. Sarap. Okra guys. Yung tawag sa pagkain ko guys, nasi kandar. So pipili ka doon, may mga choices sila doon. Pipili ka doon kung ano yung toppings na ilalagay mo sa rice. So may chicken doon, may fish. Alam ko may beef din yan. Chicken yung pinili natin. Tapos, paglagay ka rin ng gulay. Actually, pwede naman double meat or triple meat. Babera mo naman ata siya per order. Musin ko lang muna guys, balikan ko kayo guys.